one time sa atong community, Jesus did for us. Sa pag-inumdum, sa pag-ibuhat ni Jesus sa ato. So let's proceed to the next slide on that. And then, matod pa in verse 25 to 26, in the same way, sa paagi, it took the cup of wine, ikuha na niyang kupas sa Ginoo sa perhuman sa kanyang pulo. This cup is the new covenant with God and His people. Mo ni ang kupa sa matod pa bagong kasabutan, taliwala sa Dios sa katawan. An agreement confirmed with my agreement na confirm sa blood ni Jesus. So nag-confirm atong nga covenant, atong nga agreement is the blood of Jesus. Do this in remembrance of me as often as you drink it. Sa panahon nga inyo ng imnon, hinumdumi ako. Ngano ka ha? For every time sa matagkaon ninyo ni ining tinapay o matag-inom ni ining nga gupa, you are announcing the Lord's death until He comes again. Naga-announce ka mo sa kamatayon ni Jesus. Naga-proclaim ka mo in other version. Naga-proclaim ka mo sa iyang kamatayon hangtod nga siya mo abot. Okay, let's proceed to the next slide on that. So this is, if you remember, atong salida nga, the Passion of Christ. Gusto na kung i-portray itong person atong grabe gid ang pagbunal sa iya ha. Grabe ang pagbunal sa iya ha. Pero taas na siya. Dugay siya maakuan. So, imagine na nagkadugo siya, nagkabulingit siya sa dugo. Napuno siya sa dugo. Kaya nga sa Bible, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung may pagpaagas o pagpauna sa dugo, walay kapasaluan sa sala, matod pa sa pulong sa Ginoo. So, kinanglan mo agas ang dugo because ang dugo niya mo naglukat nato. Mo na naglukat nato ang dugo. Because kining atong dugo nga ato na tungan ikan sa atong pagkatao is matod pa dili siya igo. It's not forever nga dugo. Diba? Nagamatay kinsi, may 20 na isisinta. Pero the blood of Christ can connect us to eternal life. Kung walay eternal life, katong wala na-connect ni Jesus. Because as we are connected to Jesus, we see nga we died with Him, we buried with Him, matod pa, during the time na siya lansang o banhaw. So, ang nag-connect sa ato because there is life in the blood. Ay kinabuhi sa blood. Muna nga, as often daw, sa matagi na atong imnon, ang simbolo sa dugo ni Jesus, as we drink the cup, it symbolizes the blood of Jesus na nag-shed ito sa cross of Calvary. O dili ito basta-basta. Sakit kaya ito siya. Nasama na natin tagamihap sa magani. Pila ka thorns, pila ka sinisay sa thorns, tunok. O, pila ka tunok na alinis pagid na tunok, gid purong-purong saya. Unsa ka suffering, unsa ka pag-antos ang iyang gatos para lang kita. Mahimong magwas, makatunog ka ayong magagawasan. Una, I do not know if you have seen this, the Passion of Christ sa Lina. During the time mo nag-play na, gisalina, bisan ang mga atheist, dito na na Ginoo. Why? Gipertig niya, gipaday, sa pag-anto sa Jesus ito, sa inom ninyo sa matagkaon ninyo sa tinapay. Pag inom niyo sa dugo, hinduwi ko. Unang makalilak ko, makatulak ko luwa. Jesus, isa sa mga tunok, ako na nga tunok sa akong sala. Manang isugo ni Lord, dumdumo na to siya. Kung sa iyang sakit niya naagian. Kaya kung hindi na to dumduman, kung sa mga sufferings niya, kung sa mga pag-antos, grabe. I for granted na to. But as we value it, we just want us to value it and remember it. God will be glorified. Manang na ay may tapos ato ang healing na ay something inner things that He
us in our lives. Let's proceed to the next slide. So, matapos pa sa Mark chapter 15, verse 16 to 17. The soldiers took Jesus into the courtyard of the governor's headquarters called the Praetorium. Ang mga sundalo kuno gikuha nila si Jesus dito sa courtyard, dito sa governor's headquarters, and called out the entire regiment to gitawag ang tanang mga tauhan dito. They dressed him in a purple robe. Muna nagsugod na siya pakaulawan. Ibistihan siya og purple robe. Why is it nga purple? Para sa atong purple kamatayon man. Di ba? Magingon ditag purple or violet, ingon ditag kamatayon. But you know what? The biblical meaning for that. Taganan siya meaning anang biblical. Isa is healing. The color of hyssop, if you know that hyssop nga plant, herbal na siya. Ang color anak, purple. Or lavender. They dressed him in a purple robe. They wove thorn branches into a crown and put it on his head. Naghimugit sila og korona nga tunukon. Matod pa nga mga sanga dito siya. Ila ding gibutang sa iyang ulo. Sakit kay na no pila guto ka thorns. Pila guto ka kanang tunok. Kalinis jud kay sa name. And they saluted him and taunted him, "Hail, King of the Jews." Ilang gid kanjawan nga mabuhay hari sa mga Hudiyo. Ginsulto gid siya ayo, ginsulto siya ayo. Wala sa nga hinumdumi ko giunsa ko pag insulto niya. Gamay bikil mangluod na din mo, ma-discourage sa din mo, babakslide na din mo. Dili lang ni ako naagi ang pagluwas inyo unya gamay ding bikil, di lang malamanukan, dili lang mag-greet, dili lang unsa da ma-acknowledge, ma-recognize, mangluod na dayon ingon sa do this in remembrance of me. Hinumdumi ko unsay akong pag-antos. O bugal-bugal, grabe. Let's proceed to the next one. And they struck him on the head with a reed stick. Ibirahan na din siya. Giduslak na din siya. Sa iyang, ibangkaw siya sa iyang ulo. Atong reed nga stick, atong quadrant nga stick, kanang sana murag butaw. Spit on him, luwaan siya. Grabe nga pagpakaulaw, grabe nga tamas-tamas niya. Drop to their knees in mock worship. Grabe gid ang ilang pagbugal-bugal. Gisumsuman gid siya. Manay gusto ni Lord yung nunduman ako, nag-i-appeal na ako na kung dito na ta magkuha, di na ito masabtan o unsa di kalawong. E mo lagi. Mabikil ta sa wali, magluod na dahin ta, di ta mag, gamay ra bikil. Wala, si Jesus, grabe. Giluwaan. Kung kita kay luwaan, no? Dugsa. Diba? Giduslak. Ipurong-purong nagtunok. Dili mo nang siya mag-antos kay wala man siya sala. Pero tungod sa itong sala, iyan ang ibuka tungod sa yung gugma na ito. Wala yung sa pasabot, hinumdum mi ako, matagkaon o matag ini. Unsay ako naagian para sa inyong kaayuan o kaluwasan. Kaya sa ilang manggod, dagkong pinapay. Abi na, kaon na ni, abay ni ka-communion ka rin, busog na tani. But the essence, ang importance, wala na ito na sabti, kung sa di ay ang nagpaluyo. Unang kung atong gitaga-value in every time mag-communion, ingon sa Biblia, di ba sa 1 Corinthians 11, na ay mga balatian maayo. Kung gi-take na to na, nga ingana siya kapililon, ingana siya ka-powerful. Pero uban, judgment no ilang madawat. Mga matay uban. Because wala nila taga-ibili. So when they finally tired of mocking, hangtod di kapoy na kuno sila binugal-bugal. Katoy na pagbugal-bugal, mo to sila daw kalayo to nga gisugmod para si Jesus ma-offer as an offering fulfilled. Matod pa nag-prophesy sa Old Testament. As the final tired of mocking, di kapoy na sila kinantsaw, binugal-bugal, bully. They took off the purple robe and put
his own clothes on him again. Ilan na pud kuno kuan ang sanina niya. Matod pa. Ipabalik na pud og suot na niya. Matod pa. And they led him away to be crucified. Ilang na dang dito yan para ilansang na pud tayo. So nga nga dili lalim ang naagian ni Jesus. Muna kining kaluwasan nato nadawat gihaguan ni Jesus. Dili lang singot, dugo jud ang iyang ula. Gipalit na. Dugo ang kapalit, kinabuhi ang kapalit. Muna nga bawal magluod-luod, bawal mag-discourage, bawal mag-backslide. Amen. Gabay ng istorya. Kita masin pa. Hello. Dili pwede. Sa to do this in remembrance of me. Nang dumitayon ko kung inyo nang buhaton. Si pasabot, si pinongdom ni Lord, ang kasakit na iyang giantos. O ang gugma niya para nato. Kaya gibuhat man to niya. Para tungod sa iyang gugma nato. So muna nga gusto ni Lord na dumdumo na to. It's because of love. He suffered for us. Let's proceed to the next one. So ingon pa sa Ephesians chapter 2 verse 5 to 6. God decided in advance to adopt us into His own family. Nagdesisyon na si Lord nga adapon ta niya. Kaya dili man ta iyang anak sa una. Isa nga di mailahan nga dili ta anak sa Ginoo sa una. Di ba kada naatay mga kuan expression nga yawa atong gitawag? Hello, di ba? Sa to, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung unsa na sim kasing-kasing, mauna ang gisulti sa baba. May ngunta Christian ta, pero atong gitawag dayon kung magkinaunsa, yawa dayon. So to, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Christ Jesus. I-adapt na niya ng iyang mga anak. Pinaagi ko no kang Jesus Christ because He's the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. This is what He wanted to do. Mo ang gusto sa Ginoo. So to remember His words, unsay mga plano ni Lord, unsay gipangbuhat ni Lord, and it gave Him great pleasure. Nakahatag kini kadakong kaymuot. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Dagon kuno nato ang Ginoo sa mahimayaon nga grasya nga gibubo ka nato nga nahiusta na diya sa iyang anak nga si Jesus. Let's proceed. So He is so rich in kindness and grace in verse 7 to 8. Grabe kadagaya ang iyang kaayugma that He purchased our freedom. Gipalit niya, gibayaran niya ang atong kagawasan with the blood of His Son and forgive our sins. Kana. Wala pasabot nila, remember me. Do this in remembrance of me. Unsay atong dumdumon, gilukat kita, gipalit kita. Pinaagi sa dugo ni Jesus ug gipasaylo tas atong mga sala. Ngayon ta gipasaylo man. Si Lord man mapasayloon, magbalik-balik lagog sala. Lahi na naglive ta sa sin o naka-sin lang ta, bisag naglikay ta kaysa naglive ta sa sin. Amen. Hello, lahi nang inabuhi ta sa sala kaysa nakasala ta kay murag nasipyat yun ta. Lahi man tong nagsipyat kaysa nagkinabuhi sa sala. Amen ba? Hello. So He has showered His kindness on us. Iyang gibubo ang iyang pagkamaayo ka nato along with all wisdom and understanding. So patabanan pa ta niya o kaalam og salabutan matud pa. That's part of the greatness of God, the goodness of God, the kindness of God. Let's proceed to the next one. So, another things to remember. We have to remember that God will forgive our wickedness and will not remember our sins. Di ba ganina? He purchased us and forgive our sins. Hindi na sa Ephesians. Pero napalaing reference na to. Sa to, number 11, God will forgive our wickedness. Ang Diyos magpasaylo matud pa sa atong sala o dili na hinumduman ang atong sala. Let's open the reference on that next slide. So, Jeremiah 31, 33, 34. Ako nang i-apil ang 31. Masabtan na ito kayo. Unsa ang giingon ni Lord. But this is the new covenant I will make with the people of Israel after those days. Ingon si Lord.
kang Jeremiah nga iyang gipadangat sa makatawan sa Dios. Mao ni ang bagong kasabutan nga akong pagabuhaton uban sa katawan sa Israel human adto mga adlaw, says the Lord, ingon ang Ginoo. I will put my instructions deep within them. Akong ibutang ang akong mga instructions sa sulod gid kanila. So unsay pasabot? Diba pare sa ato sa una. Murag ang Biblia wala joy. Walay pulos ato. Kabalutang word of God but we do not value. Diba wala na tag value ana sa una, gibaylo lang ginato sa mga comics sa una. Kasi may kadungtong pa sa comics. Ato na pa'y comics, grabe kita magbasa kay malingaw magkadagang picture, malingaw. Pero Bible, wa joy kalingaw basa sa Bible. Ingon ko na yun ni Lord, moabot ang panahon nga maghimo kog bagong kasabutan. O ang kasabutan siya ako nang ibutang sa sulod kanila. I will write them on their hearts. Ibutang na nako sa ilang kasing-kasing ang kasabutan. So sa pasabot, kinanglan nga maminaw ta. Kay kung maminaw ta, dito ni Lord ibutang sa atong kasing-kasing ang iyang pulong. Anong sa kasing-kasing man? Aron higugmaon nato ang pulong. Higugmaon po nato siya. Higugmaon po nato alagad si Ginoo nga gamit ni Lord. Wala biyay graduation kung walay teachers magtudlo sa eskwelahan. Wala po'y principal. So yan. And I will write them on their hearts and I will be their God. Ang ako na ilang Diyos and they will be my people. Ug ako silang kataw. Nana acknowledgement, acknowledge ang ilo. Makarelate ta sa una, di ba? Ang ato lang gasabtas o basta simpan na ka, anak na tas Ginoo. Unya ang atong sinultian, yawanon. Di ba? So let's proceed to the next one, verse 33. And they will not need to teach their neighbors o di na kinanglan nga magtudlo sila sa ilang silingan. Nor will they need to teach their relatives. O di na po sila kinanglan mag-inutudlo sila parinting ano man. Okay? Matod pa saying, you should know the Lord. Kay kamo makailan naman si Ginoo. For everyone from the least to the greatest will know me already. Di na kuno kinangnaton kan ang tanan kuno makabalo na. Moto ingon sa Habakuk man siguro to, and the earth will be filled with the knowledge of the glory just like the waters cover the sea. And the earth will be filled ug ang kalibutan mapuno with the knowledge of His glory sa kay balo sa himaya just like the waters cover the sea. Sa mga ang tubig ni lukop sa kadagatan. Atol panitabon sa kadagatan. For everyone from the least to the greatest will know me already, says the Lord, and I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Di na nako inumduman ang ilang sala. Okay, unsay connection sa blood ni Jesus? Di ba ang katong karniro, kanding, baka nga gi-offer sa Old Testament? Muto, di ba pagtabon man to sa sala, atonement, tabon sa sala. Tabunan ang sala. Pero pag abot ni Jesus, kung tabunan, kung imo tong wala kaluton, muoting kay pa to. Pero hugasan, mawala. That's the shedding of the blood of Jesus. Matalo, remember me. Remember me when you drink this cup. When you eat this bread, my body. Okay, let's proceed. Ingon din sa Isaiah 43 verse 25 to 26. I am he who blots out your transgressions for my own sake. Ako gud mismo ang ni blot out, ni tangtang, ni erase sa inyong mga sala for my own sake. And I will not remember your sins. Dili lang ang Jeremiah nag-ingon. Wala lang kang Jeremiah gisulti ni Lord na, but kang Isaiah gisulti pud na niya. Nga Isaiah isulti nila. Nga ako mo wagtang silang sala. Ako mo tangtang sa ilang mga sala. O di na nako dumduman ang ilang sala. Kasi pa ang giana. Di ba kung naay hearing kunya na found na nga kanang not guilty ang katong kuan, gi-accuse.
Una ito, naanay, sana, document, nga not guilty na siya. Gawasto na siya, wa na siya record. So, nga na, this is the final verdict of the Lord ato naghinulsol. So, kinanglan maghinulsol ang rayang soul, mahilo na. Okay. And put me in remembrance, ingon pa. O ginundumi ako, let us argue together. Set forth your case that you may be proved right. Nag-challenge si Lord siya, hinundumi ko. Sige, mag-argue ta, maglantugi ta. Ipadangat imong kaso. Kung, at di ba, dagkan kitang kaso? Kaso sa atong bakba, libel man na. Kaso sa atong mata, porno. Kaso sa atong mga tiil, kamot, daghan ni og mahimong sala ning atong body parts. Prengon si Lord, kung mga itagpasaylo, tingon ni Lord, kining tanan, iya nabuhaton sa itong kinabuhi. Hello? Muna inigkamatay na to. Di anak ta kinanglan. Ang sa? Di na ta kinanglan mamatay ta. Di na ta kinanglan nga. Ang sa? Ampuan para maluwas. Buhi pataluwas na. Kung nidawat tas mangluluwas. Hello? The reason why Jesus saved us, para maluwas ta. So kung nidawat tas sa Savior, naka-receive tag salvation. O ang taong nakadawat o kaluwasan, langit ang paingnan. Tingnan naman naman, ingon taganak sa Ginoo niya. Gangyo ta nga mawalas impyerno. Hello? What's the logic? Where's the logic? Okay. Let's proceed to the next slide. So matod pa sa Psalm 103 verse 12. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. Di ba tanawa si Saulo? Grabe gito kamangtas. Pila kabuok mga followers ni Jesus. Nga iyang ibang sakit. O isang gyud nga grabe si Stephen. Isa man to siya, nagtugot nga batuon si Stephen. Namatay tang si Stephen. Dili Stephen nga. Tingnan ako mag-mention og si Stephen kay Isano. Hallelujah. Diba? Iyak mo nung tangtangon ang atong sala. Kung unsa kalayo ang sidlakan paingon sa sadpanan. Erase niya tanan. Kung atong isugid kaniya. So to if we confess our sins, kung atong isugid ang atong mga sala, matinud-anon siya matarong nga mo pasaylo sa atong mga sala o muhinlo sa tanan natong kalapasan sa 1 John 1:9. In the ESV, as far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Ingana kalayo. Ingana ang scope. Kalayo sa iyang pagpasaylo sa atong sala. Muna sa to, dumdumo na to. Nga ang atong mga sala, si Lord pasaylo makawagtang. Dili na niya dumduman or dumduman pa? Limtanan niya. Limtanan niya. Di ba kay, pag-anod ato makita pa to nimo? Di ba? Tanan atong gipanglabhan. Pag-anod ato, anod sila o bungkag na sila. Ang sabi tawag, di na nimo makita. So nga na po the washing of the blood of Jesus made these things real. Let's proceed. So, number 12, what we must remember. How Jesus fed the 5,000 with 5 loaves and with leftovers. Giunsa ni Lord magpakaon ang 5,000, mga laki na ng 5,000, ay labot ang mga bae, mga bata. Yan na pagi mga bilin. Let's proceed to that one. Okay. Ingon si Jesus, don't you understand even yet? Wala pa dyan mo kasabot. Don't you remember that 5,000 I fed with 5 loaves and the basket of leftovers you picked up? Before aning a verse, na sila gikabalak-an may tungod silang pagkaon tinapay. Ingon si Lord, wala pa gid mo kasabot. Wala mo kadumdum. Nga nagpakaon kog 5,000 sa 5 lang ka tinapay. O ang mga baskets
Di ba 12 baskets man to ang nabilin? Puno nga baskets ang nabilin. 5,000 gipakaon. Tapos matud pa, 5 ra ka tinapay. Na naapay, basket 12 baskets man to ang nabilin, leftovers. Na sa isa ka basket, pala may suod ato. Di ra mo to musudog. 5 na pulo. And, or ingon si Jesus, or katong 4,000 akong gipakaon, pinaagi sa 7 ka tinapay. Tanawa, ang 5,000, 5 ra ka tinapay. Pero ang 4,000, 7 ka tinapay. Kalahin na po itong sitwasyon. And the large baskets of leftovers you picked up. Huwag na apajuy, daghan kayo ng mga basket nga inyong nadala kay. Sana sobra lagi. So siya pasabot, dili ta magkabalak ka sa pagkaon kay si Lord, kaya magmilagro. What we must remember, na di ta papasmuhon sa Ginoo. Amen. Kinsa may napasmo diri kay wagi kaon. Naaba wala. Pero wa man po siguro. Kaya nga itong tiyan, ning daggo pa man eh. Oh, atong kaping nila murok pa man eh. Diba? Nagpuliki na ganyan ko para reduce, para slim. Oh, ang slim food, wala problema. Let's proceed to the next one. So, at this, nag-backward tato kay mamanto ganina. Nag-backward tani karon kay mamanto ganina. 11, 12 man sila to. At this, they began to argue with each other because they hadn't brought any bread. Kaya namin naman to sila ni Jesus. Nagsige na sila gagubot kay isang halak. Wala man dita kadalag tinapay. Wala kabalon. Wala man dita kabalon. Oy, kuan na sila, nagkagubot na sila. Wala puno sila balo. Wala sila dalang tinapay. Kaya tinapay man sa dili man rice para sa Filipino. Jesus knew what they were saying. Nakabalo si Jesus unsa ilang gipang sulti. Kaya si Jesus, mamati biya si Jesus. So he said, ingon din si Jesus kay nagubot naman sila siya. You have so little faith. Isa pagkagamay dyan inyong pagtuo. Nangasaba sila. Why are you arguing with each other about having no bread? Siya nga naman, naglalis man mo kay walay pagkaon, wala na mo'y tinapay. Muna siya. Ano isa to? Gusto ni Lord ma-remember nga ayaw na mo kabalaka sa inyong kaunon. Hello? Isolve na to na isang, wala pong nakadugtong na nagpakaon ko 5,000 sa 5 lang ka tinapay, 4,000 sa 7 ka tinapay, o basit-basit ang sobra. Wala pasabot ni Lord. Ayaw kalimot. Nga kaya si Lord magbilago kay the same yesterday, today, and forever man atong God. Amen ba? Kisa pa kabalaka din nga wala na kay kaon ng pila ka tuig, wala na yung abot to sa imong dagatan sa imong kinabuhi pila ka tuig. So we should not think that way. We should not worry about tomorrow. Kay ni Lord, wala man gani na balaka na mga langgam nga wala na silita nung piting daghan na. Wala man nga pas mo nga wala jud ta nakita nga langgam nga nihagsa na kay nalipong na kay gikaon. Kita ba mo langgam? Bisag gagmay nga langgam, bisag dagko nga langgam. Di ba kadagko nga langgam, dagko man konsumo. Wala gani na wala kita nakita nga ni nahagbong kay nalipong kay wa na gikaon. Nya inyo si Lord, labaw pa kuno tas mga langgam. Labaw ta dili. Labaw ta. Malangga ta ni Lord. Mo na sa nga ayaw ka balaka sa remember lang. Hinumdumi lang ko. Nga nagpakaon ko og 5,000 o 4,000. O dili tasad mo, papas mo kon ka anak tapod mo. Anak ko tas Ginoo? Amen. Anak tas Ginoo? Amen. Anak tas Ginoo di ta na papasmuhon. Pero ayaw pud pagpapasmo. Nga tingkaon, di pa siya kamukaon ka na, sige kag pananaw sa panimo, kabisihan, sige panglaba, sige trabaho, gutoy na imong tiyan, di sige ka kunamon sa trabaho. I'm one of that before. Isa ko na sa una. Di ko gusto nga napay labunon, gusto ko hinlo tanan. Trabaho. Because wala pa ko kapumakaw, nagabot pa ni Udto. Limpyo lagi gusto limpyo. Naabot nagsakit ko. As in sakit. Naingon jud ko, di na jud ko mo utro bahala kadang labo na bahala gid mag gubot dia kung kapoy ko di na jud ko. Hello. Nga naman, kaya sanghay inisubra na tong trabaho nga wala insakto. Dili kay pa maayo resulta. Amen. Sobra ka blimplada, wala ikaw kaon, sobra ka trabahante, way kaon kaon.
ay patay ka ana ba? Ika magbantay. Wala nga bantay. Amen. Lo, let's proceed. So, matod pa mo nito, why can't you understand? Ano di man mo kasabot nga nagpakaon ko? So gusto ni Lord, di ta mabalakas atong kaunon, atong imnon. Di ta mabalakas sa ugma. Di ta balak kayo makapa-eskwela, baka gusto man na. Makakita pa baka gusto ng apo. O basta kay di ka mo sige babadlong sa imong lawas. Makita pa ka sa manihog. Amen. Hallelujah. Ano mo gusto makita? Gusto nyo makita ang asa niliwat? Diba? Praise God. Let's proceed. Kaya manamantaan na. Okay. Now, matod pa, pero na ipasabot, abi na to gadto ang focus ni Jesus. Abi na to, mo gito ang purpose ni Jesus about sa pagkaon nga literal or physical. But, ingon si Jesus, na isumpay, abi na to, mo gito ang focus for na apay, side bit si Jesus sa laing bahin. They just called his disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for 3 days. Alahin na day ni. They have been with me for 3 days and they have nothing left to eat. Lahin na pa nga story. Katumon, mato sa nga story gis, say-say na gidetali. Matod pa, nga naluoy si Jesus mga katawhan. O matod pa, nag-uban-uban na itong mga tao sa iya 3 days na. Tingana sila kauhaw. 3 days nag-uban-uban ni Jesus. Asa kay gusto lang sila maminaw ni Jesus. Ang uban po gusto maayos silang balatian. Siya, they have been here with me for 3 days. Tulo na kaadlaw sila uban-uban ako. And they have nothing left to eat o wala na sila makaon. I don't want to send them away hungry or they will faint along the way. Sa di ko gusto nga manguli silang gutom or mga luya na sa dalan. Kapitan na itong purpose, nga humanong simba, mga onta diri, kalos 12 man tagkahuman, aron dili mo gutuman pagpauli dugay kasakay. Amen. Hello. Wala mo ta kabsi. Matod pa. Dili ko gusto nga paulion sila nga gutom o magluya sila sa dalan. The disciples replied, nabala ka ang mga disciples. Si Jesus, okay, pero mga disciples nabala ka siya. Where would we get enough food here in the wilderness for such a huge crowd? Usahay bitaw, kining dili bitaw ang dili unta problema. Gina-problema na to. Wala gid ingon si Jesus na gitagaan nila wala gitagain ni Jesus og problema ang mga disciples. Wala man nga gitagaan niya problema. Gisulti niya ang problema. Apan sa pagsulti sa problema, naapod siya solusyon. Amen. Pero dito nasukod na iyang mga disciples daw walay pagtuo. Mura gitagaan sa problema insang unya. Asa man po tamangay nagpagaon ani didi patas wilderness kuno. Ang wilderness wala jay baligya. Wala dito pulos lagi init dito. Asa man tamangay nagpagaon karon diri sa Kamingawan. Nya nga nakadaghan nga tao pating daghana. Libo-libugod. Ikadang problema, asa man po tag budget. Bisan pag naipalitan, kung wala sila kwarta, problema gihapon. Ang problema, matod pa kay giuna-una lagi taw tinawanon nga mga una-una. Di yun kaayo di gid maghaom sa espirituhan ng panghuna-huna po sa Ginoo. So my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. So muna ko sa mga disciples, sa problema sila. Unsaon lang pagsulbad. Nga Kamingawan man to wilderness. Grabe nga crowd. Let's proceed. Jesus asked, how much bread do you have? Relax na si Jesus kay ang tinuod nga leader na ay solusyon. Kanap ito mga tao nga sultian ni mo kuan murag nay gamay problema niya. Pati nang gamay nga problema, dako na kay para sa ila ha. Ina para sa ila murag na solution. Naka-encounter ba mo tao nga na? Sulti ka gamay problema para sa ila dako na di magasulbad. Ikaw na kay pamaagi masulbad. Ingon si Jesus. Unsa man pila ka tinapay na anyo diha? And the bread 7 loaves and a few small fish. Sa pitura gini ka tinapay. Sa ato pang si Jesus magbilagro siya sa butang nga na ay atong ma-produce. Dili para sa magic nga ang sakit to sa magic.
ang itlog mahimong bitin. Diba? Kung tinuod pa sila na igahom, nga namang magic-magic pa man sila aron makakwarta, mag-magic na lang sila, daghan sila kwarta. Amen. Diba? Kung tinuod sila na igahom, mag-magic sila nga daghan sila kwarta, aron di nas mag-magic-magic aron makakwarta. Sakto dili. Amen. That's a deception because that's witchcraft. That's witchcraft. So, ingon si Jesus, pila ka buk inyong tinapay diha. Ingon sila, 7 lang ka tinapay. O small fish. Unya, katong tag-iya ato, wala agad ingon si Jesus nga dubli imuha, dako imuha, dagan share, kay gikan na imuha. Sa bato. Listen. Paday sa ta. So, Jesus told all the people to sit down on the ground. Sige. Kita naman yung solution para mapakaon sila. Nakita na sa exclusive para kasi panglingkod mo tanan away gubot. Anong dili na ipatindog? Kay kato magtindog, magsiniro. Mabalik-balik. Ay itong tindog, ang maglingkod. Kay babaw og kinsa mo tindog. Kay mag-utrog lini. Hello? Abik bigay na bright kini. Bright kini yung mga tao, di ba? Sa palingkod tanan para way gubot. Let's proceed. Then he took the 7 loaves and the fish. Para man to isda. Ikuha din niya 7 ka tinapay, o iyang gipasalamatan ang Diyos. Dili pwede mo kaon diretso, way pagpasalamat si Ginoo. Kaya dili ta mga hayop nga mo kaon diretso way pasalamat. Maay pa ning manok, human og muhangan. Human og tuka og inom, muhangan. Lo. So dili ta pwede aning bersikulo nagpadayag nga di ta pwede mo kaon diretso way pagpasalamat si Ginoo. Nga na bata or dili? Dili pwede nga magkaon diretso nga way pagpasalamat. Gipasalamatan ni Jesus ang Dios and broke them into pieces. Anak pa din nagipikas-pikas tong tinapay. Sa ato pa, kung naa sa kamot ni Jesus, ug unsay iyang declaration, unsay iyang gusto mahimo. Pagpikas-pikas ato, pag umagpikas, ako lugar si Jesus, ihatag na ko sa disciples. Ay hatag man sa disciples. Ang mga disciples na dahil may mag-distribute sa mga tao. Kada distribute, mutubo. Muuto insaktong patubo. Hello? Ang patubo karon kay mga to, baking powder o baking soda. Baking powder may patubo. Baking soda, di ba napatubo ba? Oh, baking powder o yes. Oh. So, anak, muunit kuya sila magpatubo. Di ba? Sa kalibutan, sa di palutuon, ipatubo sa si Jesus, pagkaon na, mutubo o daghan. Amen. Gipikas-pikas din ang magpasalamat. Gihatag sa disciples. Kada hatag sa disciples, gadagan nga tubo. O batod pa, ang tanan nakakaon. Kaya milagroso si Lord. Let's proceed. They all ate as much as they wanted. Silang tanan nakakaon ug nangabusog gid siya. Afterward, the disciples picked up 7 large baskets of leftover. So kinini 7 katong sa uban of earth kay 12. So matod pa, ang mga disciples nakakuha pa og 7 pagid kadagko nga basket nga nangabilin. Therefore, there were 4,000 men who were fed that day. Ang mga lalaki, 4,000 kuno. In addition to all the women and children. So, bisay-say, pila kuno ang mga laki? 4,000. Ang matod pa. Then Jesus sent the people home and he got into a boat and crossed over to the region of Magadan. Anak pa din ipapauli ang mga tao nga nangabusog na sila, nakakita ng milagro. Unahin mo na Lord, remember, nga siya nagpakaon. Kung nagpakaon siya, kaya tanang pakanon. Amen ba? Ang uban gani, skip nagkaon, kaya di na sa kumukaon. Kamo gamay-gamay ko. Diba? Oh. So, dili ta magkabalaka kay si Lord ingon siya. Remember how I fed the 5,000 and the 4,000. And until now, I am the same because I never change. Matod pa. Let's proceed.
So, number 13. What we must remember Lot's wife. Ingon sa Luke chapter 17 verse 32 to 33. Remember what happened to Lot's wife. Hinumdumi unsay nahitabo sa asawa ni Lot. If you cling to your life, kung gusto kang mabuhi, imong ibaylo imong kinabuhi kay matud pa, you will lose it. And if you let your life go, you will save it. Apan kung imong tugutan nga, mawala imong kinabuhi, maluwas imong kinabuhi. Apan kung imo nang kanon, if you cling it, matud pa, you will lose it. So remember what happened to Lot. What happened to Lot's wife? Hinumdumi ko noon sinitabo ni Lot. Now let's see sa Genesis sa reference. Di ba paulanan o sulfur, God rained down Sodom and Gomorrah. O matod pa, nagpaulan siya og asupre kalayo, og asupre. Pero before si Lord nagpaulan, ingon si Lord kang Lot nga mo, sibat na sila kay sunugon lagi ang Sodom and Gomorrah. Iparang gid sila, padagan gid sila, ipadagan sila ngadto gid sa liyo. Hangtod niingon si Lot, Lord, di na ko kaya. Pwede sa Zoar na lang ko, little. Ayo, dito na lang ko, di na ko kaya magpalayo. Ingon, sige, pasudagan sa Zoar. Kay pag-abot, di na ko apilo ang Zoar. So, tungod ni Lot, kato dito, di apilo ng Zoar. Daw bi kay, pag-abot gid nila sa Zoar, anak pa dahil gipabundak ni Lord ang kalayo sa langit, aron pagsunog, gikremate ni ang mga buhing daotan dito sa Sodom and Gomorrah. I said, that's God's cremation, gikremate ni ang mga daotan. Hallelujah, buhi nga daotan gikremate niya, patay silang tanan, pating yuta na nga matay, hayop na nga matay, tanan na nga matay, living things. Matod pa, dili lang people, but living things, the plants, animals na nga matay, pating yuta na nga daot. O matod pa, ingon si Lord, ayaw glingi. Paglakaw ninyo, pagdagan ninyo, ayog lingi na. Di na pwede maglingi-lingi. Muna instruction sa Diyos. Tawbig kay, sila man to nakadungugit sa piti-piti, buto-buto. Kay gikan mas langit ang kalayo. Si Lot, iyang asawa, o pila iyang anak. Iyang mga anak. Duha ka anak na yung babae. Ito nakadungog sila tanan. Pero ang nag-disobey sa instruction ni Lord, isa ka instruction nga ayog lingi, ang asawa rin ni Lot. So kay nag-disobey man ang asawa ni Lot, unsa nahitabo? Wala po nag-ingon si Lot, si Lord nga, manay mahitabo kung mag-disobey. Pero unsay nahitabo? Si Lot's wife, ang asawa ni Lot, nahimong haliging asin. Dato, you are the salt of the earth. Haligi nga asin. Sign nga, asin siya. Pero nag-disobey man, nahimo ng haligi nga asin. Atong panahon na, dili plano ni Lord babalo si Lot. Pero tungod sa disobedience, sa asawa ni Lot, nabalogid si Lot. So remember Lot's wife, sa hinong dumisi, asawa ni Lot, nga ni-disobey siya. O mo hinungdan nabalo si Lot. O nailo pod ang iyang duha ka anak. So disobedience can change us. And can mayroon ba nga namatay siya? Patay. Patay man siya ito. Ano mo ito kinabuhi? So sa to remember Lot's wife, hinumdumi ang asawa ni Lot. Wala ko'y plano nga patyon siya. Wala ko'y plano nga ipabalo si Lot. Wala ko'y plano nga wala na ginikan, wala na mama ang iyang mga anak. Pero because of disobedience. So what we must remember the instructions of the Lord and completely obey them. Amen. Dumdumo na itong instructions ni Lord during the distractions. Diba? Distractions man to sa Sodom and Gomorrah. Na siya instructions. So, ang nahimong na makaluluoy ang asawa ni Lot. So, naay mga panahon na abi natog layo na ta sa katalagman. Pero kung naay pag-disobey na to.
Pila to ka kuan ang naubing nila, nisibat na sila. Layo na kay itong pila na siguro to ka kilometers ang ilang gidaghanan. Pero isa lang niyang lingi. Dito na dayon. Nahimo siyang haligi nga asin. Di nakalihok, wala na. Nabilin siya dito. Hangtod karon na ana sa nga timailhan of disobedience. Wala. Imagine a pillar of salt. But I believe na gi-preserve na ni Lord for all of us to know that disobedience can turn our lives into a different one. Unforgettable one. Unforgettable situation. Unforgettable moment. So let's proceed to the next one. So, we must remember what God commanded us all to remember. Kinanglan sa dumdumo na to ang mga instructions si Lord, ang mga gusto niya itong hinumduman. That's all our brain must be like rain. Kinanglan atong brain, murag rain bitaw, di ba? Kung naay, kuan rain mo flow lang. Flowing in our mind that we must remember. Ang atong brain kuno, sama sa rain, nga mo flow lang in our mind what we must remember. For God be glorified in our lives as not forgetful, but also faithful. Kaya ang Diyos may muot sa itong kinabuhi, kung dili ta malimtanon, kung dili ta, ha? Kung dili kinanglan sad kita matinud-an. Let's all stand up. Hallelujah. Glory to God. A lot of things we must remember. Remember the poor ato ni aging Domingo. Remember the Lord, thy God. Remember the Sabbath day. Remember the Creator. Remember that you were alienated from God before. Nalayo kamo sa Ginoo kaniadto. And remember how Jesus suffered at the cross to forgive our sins, to purchase our freedom from the hands of the enemy. Gigapos ta, gibihag ta ni Satanas kaniadto. And He purchased our freedom through the blood of Jesus. And sa tuod that, in everything, every time you drink this cup and eat this bread, do this in remembrance of me. Hallelujah. Glory to God. Oh, blessed be your holy name, Lord. Sorry, oh God, that usahay. Malimot mi Ginoo sa imong ipangtudtog ka namo. Because we did not value thy words. And you reminded us again to remember them. So that you will remember us also, O God. Thank you so much, Lord. Because dili maayo na kami makalimtan. Dili ni malipay kung kami limtan. Huwag labaw sa tanayo. Dili ni malipay na ikaw makalimot namo. Huwag dili kagusto na malimot po mi sa imong mga pulong. Malimot sa imong mga instructions of commands, God. Malimot mi sa imong mga gipangbuhat. Na grabe imong gipangbuhat. Dili kabayran sa among pag-serbisyo kanimo imong gipangbuhat, Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord. Praise be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's sing the song, Heart of a Servant. Hallelujah. Thank you, Lord. Di mo kaming panunduman sa tulong. Kay gusto nimo, Diyos, nga among kasing-kasing may gugmaon. Gusto nimo, O Lord, nga naamay kasing-kasing nga mo alagad kanimo. Because you commanded us. Hallelujah. Glory to God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. 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 Lord, thank you so much, O God. Malandong ta sa iyang pulong igsuon. Praise be to Jesus. Ang grasya sa Ginoo, grabe gid kahibulungan. Hallelujah, ang presensya. Naghatag ka na to. Ang kalig-on, katagbawan. Because word without His presence is not enough. Because word is like bread and His presence is like water. We both need them.
in our spiritual aspect. Hallelujah. Glory to God. Let's sing this as our prayer before the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Standing in awe of your grace, setting my faith in your ways, entering into your presence to behold you face to face. Yes, God. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. I'm feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. One of the ways to follow you, Lord, is to remember what you have commanded us to remember, O Lord. And help us to hallelujah, to remember all things that you have commanded us. Do not forget them, O Lord. Not just to remember them, but do them, O God. Kaya bisan pag among madumduman, kung dili na mo buhaton, dili niya pag kamay mahimuot, Lord. Sama nga na yung doon kami nga adlaw panibakon, apan kung dili ni mo simba, dili makapahimuot kanimo, Lord. O sa Ginoo, pasalua kami sa among mga kapakyasan, kakulangon dia kanimo. Kausahay, amo lang gibasta-basta o God, o pagsabot imong pulong, dawalay bili, apan, para kanimo dako migpili o Dios. O tungod kay dako migpili nimo, Lord, dili ka malipay nga mahagsa mis impierno. Dili ka malipay na kami malayo na kanimo. Dili ka malipay na kami naulipon na sa kaaway. Wala na nagpaulipon sa imong gahom. Bless, O God, thy people with a mind to always remember your commands and do your commands. Obey your commands. Bless us and our families. Bless our communities. Bless our country, O Lord. Nga dili lang kami makadumdum, but all of us, para o Diyos, walay katalagman nga butang nga Ginoo.
Thank you for your words. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen. Hallelujah. A big, big clap offerings unto the Lord. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord.